Ano ang naghihintay sa pamilyang ng mag-asawang Pino at Yolay matapos matanggal sa trabaho sa Saudi? Sakripisyo ng isang OFW sa Hong Kong habang subsob sa trabaho para sa pamilya, asawa sa Pilipinas, nangangalunya. Isang misyonerong Pinay tumutulong sa problema ng mga Cambodians upang makabangon. Ang kanilang kwento sa pagpapatuloy ng ating paghahanap sa karapat-dapat hiranging Huwarang OFW 2017. Ang pangyayaring ito ang sumubok sa pananalig ni Yolay nang mapabilang siya sa 12 Pilipinong nabilanggo at pinatawan ng kamatayan sa Saudi Arabia dahil sa pagbabahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika, matagumpay na pinalaya rin ang mga Pilipino at ligtas na nakabalik ng Pilipinas si Yolay at ang kanyang asawang si Pino. Yung pag-uwi talaga namin from Saudi, parang losing your job. And then, balik ka sa Philippines, tapos meron kang anak na 2 months old, it's not that easy. Ha? Siyempre, harapin mo yung life. Tapos for a long time, 8 years ka na sa Saudi. Everything is a question mark. Ano ba talaga yung plano mo, Lord, after that big persecution? Ang katanungang yun ni Yolay ay isa-isang tinugon ng Panginoon. Unti-unting ipinakita ng Diyos ang magandang plano niya para sa pamilya Aguilar na talagang buong puso ang dedikasyon sa Panginoon. Isang naging tugon ng Diyos ang training ng Asian Center for Missions o ACM. Nag-trigger sa akin, sa heart ko, na kailangan ko makikonnect para maging deeper yung aking understanding about cross-cultural mission. Dahil din sa talagang malaking tulong yung training niya sa ACM, things became very smooth. Makaraan ang 4 na taong pagsasanay sa ACM at pag-aaral sa Bible School, nagbukas ang pinto para kay Pino upang magtungo sa bansang UAE. Kasabay ng pagtatrabaho ay ang pangangaral niya ng mabuting balita ng Diyos. Dahil sa matinding panalangin ni Pino na makasama ang pamilya, taong 2006 nang nakuha niya si Yolay at mga anak. Talagang masaya ako. Masaya na medyo kinakabahan. Kasi nga, sa halagang 2,500 dirhams, nung panahon na yon, hindi mo alam kung paano ka magsusurvive. Kapwa maganda ang naging trabaho ng mag-asawang Aguilar. Purchasing officer sa isang distribution company sa Dubai si Yolay, habang architectural draftsman naman si Pino. Kasabay nito, naitaguyod nila ng maayos ang kanilang mga anak. Patuloy din na lumago ang mga Kristiyanong gawain na kanilang pinamumunuan. Ang Dubai is, yun ang puntahan ng maraming Pilipino. So, the church should really be engaged sa buhay ng mga tao. Kasi personally, na-experience mo how hard life is. Kaya ngayon, pag may mga nakakausap kami na nakaka-counsela namin talaga na mga Pilipino na dumaan talaga sa nawalan ng trabaho, we could relate to that kasi dinaanan namin talaga ni Pastor yun. It's like, the same road. And then we can only point to one thing, that God is faithful. Malaki ang pasasalamat ng mga anak ni Pino at Yolay sa kanilang magulang. I feel good na they handle everything and I don't have to worry about anything. Thank you for everything. For sending us to school, for keeping us together up till now. Baon ang kanilang natutunan sa buhay, patuloy na naibabahagi ng mag-asawang Pino at Yolay ang pag-ibig ng Diyos kasabay sa pagganap ng kanilang tungkulin sa propesyong napasukan sa UAE. Nagpapasalamat ako higit sa lahat sa Panginoong Jesus sa kanyang pagkilos sa aking buhay. Sasabi ko na, Lord, salamat sa grasya ninyo. Kung wala siya, wala ako. As a Christian na OFW, I believe we really need to be strong at hanapin natin yung calling natin. Paano ba talaga tayo tinawag ni Lord? Kasi hindi ka lang na naman nandito sa UAE or sa abroad para lang to make your bank account increase. But at the end of the day, it's doing the work of God. Alam mo, totoo yung sinabi ni Yolay. At the end of the day, it's doing the work of God. And Pino and Yolay understand their calling and they're really committed people, and the way they serve our kababayan, it's amazing. Not only in church, it extends to their home. Their home is parang mall. Lahat ng mga church members pupunta roon, na umiinom ng doon, nagme-merienda doon, kumakain doon. I had to tell the workers, bigyan mo ng private time yung mag-asawa, ha? And sobra silang bait.
So they created a haven, Yes. for rest for all our kababayans. Dahil malinaw nga sa mag-asawa na called sila ng ating Panginoon para mag-ibang bansa, hindi para magpayaman lang, kung hindi para i-extend ang kanilang bahay, ang kanilang buhay sa mga kababayan natin doon, para nang sa gayon ay makilala nila ang ating Panginoong Jesus. At nang sa gayon din, siguro yung mga Pilipino yun, yung mga katrabaho nila, yung mga yung mga nationals ng UAE, for example, ay makakilala na rin sa ating Panginoong Jesus. At kita naman natin sa umpisa ng istorya, wala silang takot talaga, no? Peter, para sa kanilang buhay na maging sa Saudi, na actually bawal daw doon mag-proselytize, ay ibinabahagi pa rin nila. Sobrang passion nila sa pagkakakilala nila sa Panginoong Jesus na gusto nilang ipakilala talaga sa bawat makilala nila. And another thing that's so admirable about Pino and Yolay, they are supporters of the Asian Center for Missions. Intinding-intindi nila ang importance of sharing God's Word to support our missionary training arm. Like many of our kababayans, husband and wife, Rolly and Yolay, went to work abroad to provide a better life for their children. But God had a different plan and purpose for their life, and they understand this. They started to discover this when Yolay lost her job 8 years ago in Saudi Arabia. Gaano man kasidhi ang pagnanais ng mag-asawa na magtrabaho, hindi nila hinayaang mawalay ng matagal ang kanilang mga anak mula sa kanila. Idinulog sa Panginoon ang pagnanais nilang makasama ang mga anak sa UAE, at dahil kalooban ng Diyos ang pagkakaroon ng buong pamilya, ipinagkaloob ang dalangin ng mag-asawa. When we come back, the story of an OFW who worked herself to death for her family, only to find out that her husband had an adulterous affair. Nako. Para mabigyan kayo ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng karapat-dapat na hiranging huwarang OFW, meron tayong online voting. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga nominees. Bumisita lamang sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Vote Contest tab. Simula na ang Huwarang OFW 2017. Maaari na kayong magsumite ng inyong mga kwento. Ipadala ang mga entry sa Huwarang OFW 2017 at cbnasia.org. Magbigay ng buod ng inyong patotoo. Nainganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Yung pagbibigay ko na 500 every month, ang laki ng ibinalik ng Panginoon. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Mahigit 13 taong OFW si Patricia bilang sales lady sa Wan Chai, Hong Kong. Dahil sa pagsisikap, naitaguyod ni Patricia ng maayos ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, hindi niya inakala na isang masaklap na balita ang sasalubong sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Tao po? Oh, Leo, kumusta? Kumusta? Tumataba ka ngayon ah. Ay, Marisa nga. Dumating lang na. Ay, ano ko na? Oh, Leo. Kaya sa anak natin. Kumusta? Ako. Bakit? Bakit ganun? Parang ilap ng mga anak ko at asawa ko. Ano nangyari dito? Doon sa point na yon, nagtataka na ako. Ba't kaya ganito? Mantalang nagpapadala naman ako ng pera. Rose, ano bang nangyari? Ang tagal-tagal ko ng trabaho sa abroad. Tapos ito lang madatnan ko. Ate, aminin ko na. Si Kuya po, may babae. Ate, kaya ganyan si Marisa kasi dinadala niya pa yung babae dito. Bakit nagtupat sa akin dito? Ba't nilawag na ganito? Masakit pag ikaw'y niluloko na. Mabuti kung ikaw'y
nagluloko din. Pero katulad ko, katulad ng iba dyan ng mga Filipina na workaholic, masakit yun. Pwede mo ba akong samahan? Saan, ate? Kila Leo, gusto kong malaman yung mga sinasabi mo kung totoo. Gusto ko lang malaman. Ate, huwag kang gumawa ng gulo, ah. Oo, Ros. Sa kabila ng pagtatapat ng hipag, tila hindi kumbinsido si Patricia sa pagtataksil ng asawa. Kaya pinlano niyang makipagkita sa umano'y kabit nito. Ay, Barret, kumusta? Napadaan ka. Ay, si Patricia. Ay, Patricia, kumusta? Ano pa na pangalan mo? Emmy. Ay, pala si Amy. Ikaw ba may-ari sa restaurant ito? Ako may-ari nito. Ang galing mo naman pala magdala ng negosyo. Oo, kasi maswerte ako nakapangasawa ko na mabait at masipag na si Leo. Leo? Oo. Leo, pinagmalaki mo pa? Ikasawa ko si Leo, hindi mo ba alam? Ha? Ang kapal na mukha mo! Kapit ka lang! Talagang wala kang peace of mind, Itcher. Bothered ka na para bang gusto mo bumalik na lang kaya ako. Tapos nandoon yung pagbalik ko, ano naman ang gagawin ko na. Puno ng hinagpis, nag-alsabalutan si Patricia at bumalik sa Hong Kong. Pagdating doon, isang programa sa telebisyon ang kanyang napanood. Isang gabi, nanood ako ng TV. Pagbukas ko, napanood ko yung 700 Club na nagkataong si Pastor Kairos ang nagsasalita about salvation. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Pagsabay ko, ang gaang-gaang ng pakiramdam ko na para bang nabunutan ako ng tinik sa laki ng mga problemang. Sa muling pagbabalik ni Patricia, umasa siyang maayos ang pagsasama nilang mag-asawa. Nung umuwi ako dito uli sa Pilipinas, akala ko magkakaayos na kami ng asawa ko. Wala sa plano ko ako'y makikipag-away o ano pa naman. Wala. Kaya lang nung makita ko. Tandaan mo yan! Bitawan mo kayo! Tumigil ka na! Ayaw ko na kayo! Tandaan mo yan! Wala na. Parang nawalan na ako ng pag-asa dahil I have done my best na marami na akong solusyon, hindi umipikto. Dahil sa kanyang nasaksihan, bumalik na lang si Patricia sa Hong Kong upang maibaon sa limot ang mapait na nakaraan. Sa paglipas ng panahon, isang balita ang nakarating kay Patricia. Nalaman niyang patay na ang kinasama ng kanyang asawa at nagkaroon naman ng cancer si Leo. Leo? Marisa? Nay, maganda lang po ako ng mga kain niyo. Kausapin niyo po muna si tatay. Oh, Leo. Gusto ka na? Patawarin mo ako, Patricia. Kung ano man nagawa kong kasalanan sa'yo. Leo, huwag mo nang isipin yun. At ang pinunta ko dito para ikaw ay kausapin, patawarin at gusto kong tanggapin mo ang Diyos. Gusto kong tanggapin mo si Lord bago ka mawala sa mundo. Dahil sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos, ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan si Patricia sa kanyang buhay. Dumating ang panahon na tuluyan ng pumanaw ang asawa ni Patricia. Ganun pa man, sumakabilang buhay ito na may katiyakan na kapiling niya ang Diyos sa langit. Sa ngayon ay buong-buo ang pagpapasalamat ko sa Lord dahil binago niya totally ang buhay ko. Dahil sa pangyayari, binago ni Lord ang puso ko. Wala na akong galit kahit konti sa asawa ko o kahit pasino dyan. Ganun ako ngayon. I believe Patricia came back not only because she knew na malubhan na yung kondisyon ng asawa niya, but also because of God's love. Also, she wanted to be sure na he receives the Lord. Ang concern niya yung eternal insurance ng asawa niya. Yes, because Patricia is free. Yeah. No, she also wants her husband to be free. Especially since, yun nga, papalapit na siyang pumanaw. Gusto ba niyang ito ay masira, tuluyang mapasa impyerno? Eh, may pinagsamahan naman sila, di ba? Ama siya ng kanyang mga anak. Tsaka, kahit ordinaryong tao siya sa buhay ni Patricia, eh, nasa sa kay Patricia na yung magandang balita
na dapat lamang na ipahagi niya doon sa nangangailangan at kasama na doon si Leo, yung kanyang asawa. At awa naman ng Diyos, talagang sa awa ng Diyos, kahit ano pa yung kasalanan mo, patatawarin ka talaga niya sa iyong mga kasalanan. Ano? Kahit ganong kalayo ka pang lumayo sa ating Panginoong Diyos, ay hahanap ang Panginoong Diyos na ikaw ay mapalapit sa Kanya at tanggapin mo ang Kanyang pagmamahal at pagpapatawad. That's God's amazing love. God loves and cares for the widows. They are very special to Him, and Patricia felt this when she came to know God and accepted Jesus as her Lord and Savior. As King David wrote in Psalm 68 verse 5, "A father to the fatherless, a defender of widows is God in His holy dwelling." Bagamat hindi naman siya byuda, ay para na rin siyang byuda dahil siya iniwanan ng kanyang asawa. Yan ang naging buhay ni Patricia. Lahat ng galit sa kanyang asawa ay napawi nang tumanggap siya sa Panginoon at natuto siyang magpatawad sa kanyang asawa at siguro maging sa lahat na rin ng nagkasala sa kanya. At bago pumanaw ang asawa ay sinikap niyang makapagsisi ito sa kanyang mga kasalanan at tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Bagamat naiwang mag-isang nagtaguyod sa 5 anak, ay tagumpay itong nagampanan ni Patricia. Ganyan pong katapat ang ating Panginoon sa atin kapag tinanggap natin siya sa ating buhay. Siya po ang tatayo bilang asawa, ama, kapatid, tagapaggaling, provider. He will be anybody you need Him to be. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Kayo po ba ay nagsisisi na sa inyong kasalanan? Kayo po ba ay kailangan na ninyo ng pagpapatawad? Kayo po ba ay kailangan yung magbagong buhay? Lumapit lamang po tayo sa Panginoong Diyos. Nasa Kanya po ang pagpapatawad at pagpapala para sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, aking Diyos Ama, sadya akong makasalanang tao. Patawarin mo ako, Diyos ko, sa aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. O Jesus, pumasok ka sa aking puso. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ang bugtong na anak ng ating Diyos. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ng lahat ng aking kasalanan at iyong napagtagumpayan ang kasalanan, mga sakit, maging ang aking ang kamatayan. Maraming pong salamat, O Jesus, sa iyong pagmamahal sa akin, sa iyong sakripisyo. Simula sa araw na ito, ikaw na ang aking susundin. Naniniwala ako na ang buhay na masagana at buhay na walang hanggan ay nasa sa iyo. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, at dinirinig mo ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Katay, as you prayed, the Lord just showed me a wife who cannot seem to readily forgive her husband for nag-philander siya, nagkaroon siya ng ibang babae, and that has been the source of irritation and many bitter arguments. But the Lord is giving you now the grace. He's pouring the strength inside of you to release that forgiveness to Him so that you can move on with Him together in victory in Christ. Just release that and live the plans that the Lord has for you now in Jesus' name. There's also someone who's very depressed. You lost your job recently and you just don't know what to do. You have bills to pay and the bills are piling up. And the Lord has heard your cry and He's opening a big door for you. Put your trust in Him and see what God will do in your life in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Pwede nyo rin kaming tawagan at ibahagi ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. Ang aming pong hotline ay 737-0700. Nakastandby po ang aming mga trained counselors 24 hours a day, 7 days a week.
You can also text us, just type yes, space the 700 Club Asia, and send it to our smart number 0949-888-8001. Sa amin pong Globe, 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Simula na ang Huwarang OFW 2017. Maaari na kayong magsumite ng inyong mga kwento. Ipadala ang mga entry sa Huwarang OFW 2017 at cbnasia.org. Magbigay ng buod ng inyong patotoo. Para mabigyan kayo ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng karapat-dapat na hiranging huwarang OFW, meron tayong online voting. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga nominees. Bumisita lamang sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Vote Contest tab. Our Heavenly Father, we bring before you Marawi City and Mindanao, Lord God. The violence that's taking place right now there. Protect our military and give them the assurance of victory. Grant extraordinary wisdom to our President Duterte and all the rest of the leaders in government. And may the peace of Christ rule and reign all across our nation. In the name of Jesus. Amen and amen. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. It's a privilege serving Him. Kasi inyo na nga hindi mo naman pwedeng yung you cannot count kung ano ba yung nagawa mo for Panginoon. Hindi siya pwedeng, yung you cannot outgive God nga. Because He is the best employer ever. Siya si Nancy Corsonada. Tinalikuran ang pagiging Certified Public Accountant upang maglingkod sa mga mahihirap na Cambodian. Dala ang suporta ng mga magulang at kapatid, lakas loob niyang tinungo ang Cambodia. Sa bayan ng Tapri, sinimulan ni Nancy Corsonada ang pagtulong sa mga Cambodian na naulila dahil sa pagpaslang ng mga guerrilla forces ng rehimeng Pol Pot sa kanilang mga magulang. Sila at ang kanilang mga anak ang pinagtuunan ng pansin ni Nancy na matulungan. Pinagbuti ni Nancy at mga kasamahang Kristiyano na maturuan ang mga ina sa paggawa ng sabon at paghibla ng basket upang makapagsimula sila ng mapagkakakitaan. Ngunit di naging sapat na makaahon lamang sa kahirapan ang mga ito. Para kay Nancy, pati ang pagbigay ng payo sa mga ito ay isinasagawa niya upang maipadama ang pag-ibig ng Panginoon sa kapwa. You are involved to the little detail in their lives. Like, pag may problema na domestic violence, pag binubugbog ng asawa, kakatukin ka like 9 o'clock. Tapos sabi ko, Lord, ang liit-liit ko, no? Ano bang gagawin ko doon? Hindi ko kaya. Ang kaliit-liit na babaeng ito ang ginamit ng Panginoon upang maisaayos ang buhay ng mga Cambodian na hirap na makabangon sa kanilang buhay. Inaral ni Nancy ang lengguwahe ng Cambodia na Khmer upang mailahad sa mga ito ang mensahe ni Hesukristo ng mas maliwanag. At dahil dito, marami ang natulungan lalo ni Nancy. Isa na rito si Katada. 9 na taong gulang lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Di naglaon ay sumunod naman ang kanyang ina. Pareho silang namatay ng dahil sa AIDS. I felt so alone. It was so hard to be left by my mother and father. And there's no one I can depend on. Si Nancy ang gumanap na ina at pastor kay Katada. Isang bagay na di makakalimutan ng bata. Hindi mo alam pala na meron palang even 1 life, 2 lives at a time, 2 lives at a time, di ba, na na-touch mo. Ate Nancy has shown so much love to me. That gesture of love, I can never forget. Dahil na rin sa mensahe ng pag-ibig ni Jesus na itinuturo ni Nancy, nais tularan ni Katada ang guro. Naging isang social worker siya upang si Katada naman ang makapagbigay tulong sa ibang nangangailangan. Ang buhay na nabago tulad kay Katada ang nakapagpapalakas ng loob kay Nancy sa tuwing napapagal ang katawan sa gawain. I was just touched. Hindi ko kasi alam
na yung epekto nun sa kanya. Kasi yung sabi niya, pumunta lang naman siya sa simbahan to study English. Pero mas sobra pa doon yung na-receive niya. Tapos sabi niya kasi nagpapasalamat siya. Kasi merong yung isang Nancy na nagturo sa kanya, did not give up on her. Lumipat na si Nancy mula sa Tapri province ng Cambodia patungo sa capital city ng Phnom Penh. Ngunit di pa rin nagbabago ang kanyang hangarin na maglingkod dala ang pag-ibig ng Diyos. Ang sa akin kasi, when you show love and care, lavish kasi ako rin because siguro kasi minahalin ako ng tatay ko lavishly din eh. It's a privilege serving Him. Kasi yun na nga hindi mo naman pwedeng yung you cannot count kung ano ba yung nagawa mo for Panginoon. Hindi siya pwedeng, yung you cannot outgive God nga. Because He is the best employer ever. Tama yan. Best employer ever ang ating Panginoong Diyos. At na-discover ni Nancy, yun, imagine, selfless, selflessly giving of herself, of her talents, of her time, of her energies, of her life, Pero masayang-masaya siya dahil alam niya na ang kanyang rewards are out of this world. Ika nga. Tama yan, Kata. And Nancy will reap the same kind that she sows. She will reap others like her who will have that passion and burden to reach out to their own kababayans. Dun sa anak-anakan pa lang niyang si Katada, nakita na niya Hindi ba, kumbaga, yes, the fruit, And Katada also has a heart, just like Nancy's, Kaya bilib ako sa mga misyonero talaga. We salute you, Nancy. As we see in the story of Nancy, when we trust God fully for every choice we make, He will provide for everything. He will guide us and protect us. Tama po yan. Ang sabi nga po sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Trusting God is believing that He loves us, that He is good, that He has the power to help us. Apart from Him, we can do nothing. In the book of John, chapter 15, verse 5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Furthermore, in verse 7, Jesus said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Sa ating pong wikang Tagalog, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Gayon din sa verse 7, sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Wow. Amen. God wants us to put Him first in our lives. He wants us to put our confidence and trust in Him all the time, in everything. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given hope in all the stories we featured on the show. God bless you more and love the Word, live the Word. Ngayong Martes, mag-asawang baog, ngayon may baby na. babaeng may stage 4 breast cancer, ngayon cancer-free na. Sabi ng Diyos sa akin, mas magiging magaling kang doktor kung patient ka muna. Kilalanin at alamin ang totoong buhay ng sapaterong nagre-regalo ng sapatos kay President Duterte. Mahilig ka bang kumain? Alamin ang 7 pagkain na kamamatay. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa How to Enjoy Life. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng alisto.